Kaya yung mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Hindi nahahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatuloy pa ang mga nananamantala sa taong bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, hahabulin na at pananagutin ng pamahalaan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ito ang binigyan diin ng Pangulo matapos niyang magbigay ng update sa mga naging aksyon at hakbang ng pamahalaan at resulta ng ginagawang investigasyon sa isyu ng mga maanomalyang proyekto kontra baha. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., posibleng bago matapos ang taon ay may makulong na sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Sa ulat ni PBBM, mula September 29 hanggang November 6, nagsumite na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ng recommendation para sa criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa maanomalyang flood control projects. Kabilang na rito ang kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder at paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Giit ng Pangulo, hindi dapat madaliin ang investigasyon. Dapat anyang makabuo ng matibay na ebidensyang magdidiin sa mga sangkot sa anomalya. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya, dahil hindi maganda ang ating pagpresenta ng kaso, o nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Pero ayon kay ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes, masyado pang maaga na kumpirmahin na may makukulong na sa darating na Disyembre. Well, that's a premature statement. I cannot influence the other parts of the government. They are already recommending. That, of course, I think everybody wishes that. Well, we are with the Philippine people on this crusade against corruption. Sa tanong naman kung makakasama ba sa mga makakasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, sagot ng Pangulo, I don't think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Handa naman si PBBM na kanselahin ang pasaporte ni dating House Appropriations Chairman Saldico kung may matibay ng legal na basihan para gawin ito. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Nasa ibang bansa si Ko sa kadahilan ng medikal, ngunit hindi pa ito bumabalik sa gitna ng patuloy na investigasyon sa budget insertions at flood control projects. Samantala, ipinaliwanag ng Pangulo na hindi lamang dahil sa korupsyon ang dahilan ng paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay PBBM, kabilang sa dahilan na ito ay ang mga nagdaang kalamidad at epekto ng mga pagbabago sa kalakalan sa ibang mga bansa. You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa sa ekonomiya natin because of climate change. Sa nakalipas na mga araw na itala sa 59 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang itinuturong dahilan ay ang paghina ng market confidence dahil sa isyu sa gobyerno. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.